So ang point number one na gusto nating himayin habang nag-aantay din tayo ng mga questions natin yung viewer, yung sinabi niya dyan sa sulat na kaya kung aalisin mo ang ikaapat na utos para mo na rin tinanggalan ng identity ang mismong nagsulat ng mga utos. Parang inalis daw natin ang pagkakakilanlan ng Diyos kung sino siya pag inalis daw natin ang ikaapat na utos. Walang iba kundi ang Sabat. Kumbaga, ang issue sa kanya, Brother Totoy, identity ng lawgiver. Mawawala na yung identity ng lawgiver. Sa unang impression sa akin, hindi naman ganon, kaibigan Michael, hindi ganon, Brother Michael, ang implication nun. Kasi parang ganito yan, Brother Toto, nag-isip ako ng analogy para i-share, para maunawaan niya at masundan niya tayo. Parang ganito, halimbawa, isang hari sa isang bansa. Sabi niya, alalahanin niyo ako. Nagbigay siya ng 10 batas no? Sa kanyang sinasakupan itong hari. At isa sa mga batas doon ay remember my birthday. Sa 10 rules niya sa kanyang nasasakupan. Kaso yung mga nasasakupan niya, dahil face to face sila in person, nararamdaman ng kanyang mga nasasakupang mga tao, yung kanyang presensya, yung kanyang activity, lagi sila nakikita yung hari. So kahit nag-focus sila sa presence ng hari, sa characteristic ng hari, without remembering his birthday, sa palagay niyo ba mga kaibigan, Brother Toto, pagka hindi masyado nabigyan ng pansin at mas focus ang mga taong nasasakupan niya sa kanyang ugali, sa kanyang presence, nawawala ba yung identity niya porket hindi nila napansin yung kanyang day of birth? Ganun ba yun, Brother Toto? Hindi po pwedeng mawala ang identity ng isang hari dahil sa nakalimutan ng kanyang araw ng yung pagkatao, yung birthday, no? So, para sa akin, malinaw naman po na ang identity ni God is beyond, just a day. So, dito, pag dineclare ni God, I am the Lord your God, that's already an identity. Kasi nga, malawak na po yung ibig sabihin nun. In fact, maraming beses niyang pinakita kay Moises, yung pangalan niyang I am, that I am, no? So pero dito makikita natin dun sa God's identity is already, sabi nga, declared before the fourth commandment. Kasi nga sinabi niya, I am the Lord thy God which have brought thee out of the land of Egypt. So dun sa pagpapakilala niya sa Israel, ay dun natin makikita na ang identity ni God is established already, di ba? God identifies himself already as Lord. And alam naman natin, Lord sa Old Testament, in the Hebrew spelling is Yet-Heh, Vat-Heh. It's Y-H-W-H, di ba? So, in-establish niya kagad that his relationship, thy God. So, ang tingin niyo sa akin dapat ay Diyos. And then, ano yung authority niya? Sinabi niya na, I delivered you out from Egypt. So, ako yung humugot sa inyo sa lupa ng inyong pinagkakahirapan, yung pagkaalipin. And so, I would conclude his identity does not depend on the fourth commandment. His identity already had been declared by himself. So, hindi ibig sabihin nung pag tinanggal mo yung fourth commandment, wala na, hindi na si God makikilala. It's impossible. Tsaka tama yung sinabi mo nga na point na huwag natin ililimit sana ang Panginoon na sa identity ng Sabat. Kasi unang-una, hindi naman ganyan ang turo ng Bible, Brother Toto. Hindi naman nagtuturo ang Bible na kailangan alalahanin nyo ang Sabat kasi pag hindi nyo ginawa, makakalimutan yung Diyos. Hindi naman. Kasi unang-una, sige Brother Toto, go ahead. Actually, ang connection para sa akin, pag binasa natin yung fourth commandment based on dun sa first na sinabi na ni God, no, na also nakalagay na dun na he has presupposed divine uniqueness ang tawag dun. Thou shalt not have no other gods before me. So dun pinalilinaw niya na siyang Diyos, no? So no created being can truthfully command exclusive worship. Only the true God. And so, even without the fourth commandment, the moral law still reflects divine authority, even without the fourth commandment. Actually, ang fourth commandment para sa akin, connects dun nga for Israel on a
cyclical basis, which is weekly, Mhm. to remind them na siya yung nag-save sa kanila from the land of Egypt. Yeah. Parang gano'n ang aking pagkaintindi. At binase niya lang doon sa authority niya na doon nga sa Genesis, which is totally different, inaano niya ang basis niya of saying to them about remembering God every seventh day when they rest is because He was the one who created the heavens and the earth. And on the seventh day, hindi niya naman tinigil lang, yung seventh day na hindi siya nagpahinga, umupo sa upuan at sinabi, oy, pagod na ako. Hindi, ang sinabi niya lang, yung ikapito ay ito'y ginawa kong banal kasi nga natapos ko na ang gawain ko. Pero wala kang makikita, hindi ba, doon sa Genesis na inulit na every week nagpapahinga. Ibig sabihin nun, sinabi niya, I just finished my creation. It's perfect. So there's nothing to do. There's nothing else to create. So this day marks the day of the end of my creation. So parang ganun sa akin. Kasi nga dati hindi ko nakita yun eh. So wag tayong maguguluhan. Yung Yes. connection ng covenant ni God with Israel, which is basically ang sign, is the Sabbath between God and Israel on the seventh day to remind them. And for us today, iba. But okay, I mean, going back to the topic, does God lose His identity if we put aside the fourth commandment? The answer for me is no way. No way. Kasi parang napakababaw naman pagka i-connect natin yan. Sabi nga dito sa Bible, naalala ko lang ito na sinasabi dito sa Galatians chapter 3 verse 17. My point is this, the law which came 430 years later does not invalidate a covenant previously established by God to Abraham and thus cancel the promise. Yung law, which included, we know which included the Mosaic law and the Sabbath, no? Ay dumating lang 430 years later. Ibig sabihin, kung tama po na ang Sabbath ay pag Sabbath lang nagpapakilala sa identity ng Diyos. Kung walang Sabbath, wala ang pagkakilala. Paano si Abraham? Itong sinasabi dito, si Abraham, no? Kinausap ng Diyos, nakilala ng Diyos, at maraming mga lingkod ng Diyos before the time of Moses. Paano sila? Si Noah, no? At sabi nga dito, 430 years later, sa time ni Abraham, lang dumating ang law along with the Sabbath. So hindi mo pwedeng sabihin talaga na i-connect na ang pangakilala lang ng Diyos nasa Sabbath. That is overreacting na doon sa doctrine na hindi naman tinuturo ng Bible, no? Parang nagiging idol na natin po ang Sabbath na hindi natin namamalayan, nasasagasaan na natin yung mga teachings talaga ng Bible, like yung tinatawag na consistency na hindi naman yun. In fact, Brother Toto, di ba, naniniwala tayo mga Christians na sa New Testament, naniniwala naman siguro din si Brother Michael sa New Testament, ang seal ng Panginoon hindi lang Sabbath kundi person. It is the person of the Holy Spirit. At sabi nga, wala kang mababasa na doctrine sa New Testament na sinabi ni Paul na pag walang Sabbath, hindi na makikilala ng Diyos. Hindi ganun mga kapatid. Kasi nga sabi ni Paul, ang Sabbath ay shadow Yes. So pag shadow, temporary siya, hindi siya pamatagalan. O pag naman ay anino, sabi naman niya sa Colossians, kasi itong Sabbath ay anino, tumuturo ito kay Jesus Christ. Dahil pag dumating na yung anak ng Diyos, Jesus Christ sa lupa, ay siya na ang realidad, siya na ang katuparan, siya ang pinaka-substance nito. Siya yung pinaka-reality. Pag sinabi kasi reality, compared to shadow, yung shadow parang anino lang, parang wala lang, parang parang sign lang. Pero pag dumating na yung katotohanan, parang reflection na siya, shadow. Reflection. Pag dumating na talaga yung katawan, in fact sa Greek ay body ang translation. Ang katawan talaga si Jesus Christ. Dumating na nga ba ang katawan? Jesus came. So ba't ka pa pupunta sa shadow? Paano nga? Nawala na yung shadow. Ang shadow nawala, hindi mo nakilala ang Diyos. Mas makikilala mo ang Diyos ngayon dahil kay Jesus Christ. Tama po kayo doon nga sa sinabi nyo na sa new covenant ay ang Holy Spirit na.
ang seal ni God. No? Yes. Kasi nga, kung sa Old Testament, let's say for the sake of argument, ginamit ni God yung Sabbath to identify Israel as yung people of God yan, nung time na yon while they were still under the Old Covenant. So therefore, may exclusivity talaga doon sa bagay na yon. Kasi nga, that command of the seventh day, particularly the Mosaic law, and particularly yun nga, the words of the Old Covenant is the Ten Commandments. So if we were to focus on the fourth commandment, may purpose siya na to identify God's people. They are this group of people that on the seventh day, every Saturday, they are actually stopping to cease all work. So that identifies them as the Israel, the people of God. Now, in the New Testament, of course, I would compare it, sabi nyo nga shadow at saka si Jesus is the substance. Sa akin, yung physical expression is external. So makikita natin yung ginagawa ng mga Hudyo nung time na yon. Now, when Jesus Christ came, He gave a new sign, sabi nga, hindi ba? So for me, there are many signs in the New Covenant that we can consider. But if we were to tatapat natin sa Sabbath day, the Holy Spirit today is a seal and a sign that you are part of God's kingdom. Kasi without the Holy Spirit, you do not belong to God. That's very clear in Romans chapter 8, verse 9, 10, and 11, di ba? So, apart from that, to support nga yung sinabi ninyo, Ephesians chapter 1:13 declares that believers are sealed with the Holy Spirit of promise, a guarantee of our salvation. Ephesians 4:30, ganun din, sealed unto the day of redemption. So from the day we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, so we have that seal until Jesus Christ comes and takes us, if we are alive, or yun nga, resurrects us. Di ba? Yung ating bodily resurrection into a supernatural body. And of course, thirdly, in 2 Corinthians chapter 1:22, it was very explicit that God sealed us and gave the Holy Spirit. So dun pa lang makikita natin there is a spiritual seal now. Now the physical seal is no longer for us necessary. That does not identify us as people of God. What identifies us as people of God is the Holy Spirit indwelling and the fruit of the Holy Spirit, which is very clear in the book of Galatians chapter 5, which produces the fruit of the Holy Spirit. So without this, I'm sorry to say that that person could be a false follower of Jesus Christ. Yun nga misleading, naligaw, na hindi naman yun ang gusto ng Panginoon. Kaya ang ganda ng sinasabi ng Ephesians, no? Yan kasi ang problema din natin noon, Brother Toto, nung nandiyan pa tayo sa kabila, sa ating dating religion. We do not consider the proper interpretation in order for us to understand the meaning sana ng Bible verse. Kasi ang interpretation natin noon tayo nandun pa sa kabila, sa Adventist, we interpret by the Old Testament. Hindi kagaya ng Christian na tayo under the New Covenant, we interpret the shadows, the types, and the things that is being taught, that was taught in the Old Testament, by interpreting it through the lens of the New Testament. Ganun dapat. Para mag-interpret tayo ng Old Testament, tayo kukuha sa Old Testament din para interpret ng Old Testament. We have to remember everything about in the Old Testament were shadows. Hindi lahat pa yan revelations. Kaya nga sabi ng Diyos sa Hebreo 1, ang Diyos sa lahat ng panahon ay nakipag-usap sa iba't ibang mga tao, sa iba't ibang mga propeta, sa iba't ibang paraan. Hindi stable. Kumbaga, hindi pa ganun kaliwanag noon. Kasi they live in shadows, in parables, in symbols. Pero sabi dito, long ago, God spoke to our ancestors sa Old Testament pa, time ni Moses, or hanggang sa mga prophets, God to our ancestors by the prophets at different times and different ways. In these last days, He has spoken to us by His Son. God has appointed Him heir of all things and made the universe through Him. So, ibig sabihin, kung ikaw ay estudyante ng Bible at gusto mong maunawaan ang mga symbols, mga parables na binabanggit sa Old Testament, mga prophecy, kailangan mong lumapit sa anak. Kailangan mong
lumapit at unawain ang Old Testament, lahat ng mga binabanggit ng Diyos sa Old Testament niyan, kailangan mo ng lang, anak, kailangan mo yung lens ng understanding ng Son of God through His apostles sa New Testament para makarating ka at maunawaan ng totoo.